Alright, welcome sa ating channel, Eric Ambaking. Sa mga bago, salamat sa pagdalaw. In this video mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo at sana may kaunting idea na mapulot kayo. Dahil sa totoo lang, mas madaling paramihin ang dalawang inahin at isang lalaki kaysa maraming babae at maraming lalaki sa loob ng inyong kulungan. Sana mga kapatid, may matutunan kayo sa aking ipapakita na video ngayon. Here we go! Let's go! Alright mga kapatid, talagang napakaputik ng area ng ating pabuhan ngayon dahil sa linggong ito napakalakas ng ulan, lalo na paggabi. Nung nakarang araw nga, isang araw umuulan at umabot pa ng gabi, umuulan pa rin. Kaya ito talagang napakaputik ng area ng ating pabuhan kasi wala itong balas or yung buhangin, wala itong buhangin na katulad ng makikita natin sa ilog. Talagang lupa lang ang nandito at saka mga ilang bato, kaya pag umuulan talagang basa. Ito po ang kalagayan ng ating mga pabo. Napaka pangit tingnan ang kulay ng mga puti na balahibo. Yan, kagaya niyan, puti na yan. At ngayon mga kapatid, mayroon tayong isang manok dito na inaantok. Yan, inantok dahil sa sipon mga kapatid. Painumin muna natin ito ng ating mahiwagang gamot, yung Imbrodex. I-update ko kayo na kung gaano ito kabisa pagkaraan na ilang araw. Ito, susubukan natin yung painumin. Samahan niyo ako kapatid. Mga kapatid, ito ang ipapainom natin sa ating alagang manok. Ito po yung tinatawag na Imbrodex. Kapatid, pasensya na, balikta dahil naka front cam tayo ngayon. Dahil tayo lang mag-isa. At mayroon tayong sirens dito. Pag nagpapainom dito mga kapatid, hanggang 0.1 lang po. Ito may 0.1. Yan, may 0.1, 0.2, 0.3 hanggang 0.9. Hanggang 1. Pag nagpapainom kayo yung mga inaantok na manok at saka pabo mga kapatid, kumbaga sa ibang term, usa na lang kawati ang wakaperma. Yun, pag nakita nyo, ipainom nyo ito mga kapatid, mabisa to. At subukan natin sa isang manok, yung manok na ipinakita ko kanina. 0.1 lang. Alright mga kapatid, ito na po yung manok na inantok, yung ipinakita ko kanina. Inantok siya na masyado siyang inantok mga kapatid. At ngayon ko lang napansin ang kanyang kalagayan. Di na halos maimulat ang kanyang mata dahil sa sipon mga kapatid. Buhay pa naman ang kabila. Ang ito lang.
Talagang malala na ito. Talagang mataas kasi ang oras ng pag-ulan kada araw dito sa amin mga kapatid. Sa linggong ito talagang napakalakas ang ulan, pero susubukan natin itong Imbrodex mga kapatid, kung kaya pa bang maagapan ito. May gamot naman ako dito na Amtil, yung pang sipon ng manok at pabo mga kapatid, ngunit ito lang muna ang gagamitin natin. Subukan natin kung gaano ito kabisa. Nasubukan ko na naman ito sa ibang mga alaga ko doon. Nakasurvive sila mga kapatid, pero ito subukan. Alo kung pabo. Buti na lang may takip ang aking gamot mga kapatid at pinuhok talaga. Ito mga kapatid, agapan natin. Ito mga kapatid, agapan natin itong lalaki. Kawawa. Ang daming sipon sa kanyang baba mga kapatid. Yan mga kapatid, kita nyo naman. Tumaba ang kanyang mukha dahil sa sipon. Hindi na maimulat ang kanyang mata. Tapos na natin mapainom. Pag hindi pa ito kagaling, papaluapan natin ito bukas. Dalawa pala yung may sipon mga kapatid, yung isang lalaki at ito. Kaya lang, napainom ko na ito mga kapatid. Hindi pala ito nag-record kanina. Oh no! Ganyan talaga, tayo lang nag-iisa. Pero napainom ko na ito ng Amtil mga kapatid. Hindi ko po ito pinainom ng Imbrodex. Amtil ang aking pinainom. Susubukan natin kung saan ang mas mabisa sa pagaling ng sipon. Amtil ba o Imbrodex. Pero sa pagdating ng mga antok, yung inaantok, yung parang wati na laywa kaperma mga kapatid, ito po, mas mabisa itong Imbrodex. Subuko na ito. Pero pagdating sa sipon, subukan rin natin ito, baka nakakagaling rin ito na sipon. Ito ang ipinainom natin sa lalaking manok kanina, at itong babae, ito naman Amtil. Tapos ko na itong napainom, hindi ko napakita dahil hindi nag-record ang ating camera kanina. Kaya i-update natin, kaya i-update ko kayo sa susunod na vlog ko kung saan ang mas mabisa dito. At ngayon ay susunod ko ipapakita sa inyo ang isang problema na aking na-encounter ngayon, na sana pag kayo na ang maka-encounter nito, may solusyon na kayo. Let's go! Ito na mga kapatid, ipapakita ko na sa inyo ang naging parang isang malaking problema na aking na-encounter ngayon sa aking pag-aalaga ng pabo at sa mga manok. Ito mga kapatid, sana magawan ko ito ng paraan, at sa ganun mas lalo ko pang mapadami ang aking mga manok at pabo. Kaya ito na mga kapatid. Ito po, may nakalimlim tayo dito na pabo. Ngunit ang pabong ito mga kapatid, nagkaroon lang ito ng 2 sisiw at kinuha ko na. At ang pugad na ito mga kapatid, may manok dito na nakalimlim. At ang kanyang nilimliman ay naghalo ang itlog, manok at saka pabo, at ang piso. At ang naging sisiw sa kanyang nilimliman ay 3 manok at 1 pabo mga kapatid. 4 lang ang napisa. Tapos dito, ito may nilimliman rin ito, at sad to say, wala talagang pisa kahit isa dahil nagkabasag-basag ang kanyang itlog. Ang naging problema ko dito mga kapatid, kasi naghalo-halo ang kanilang mga itlog. Ito, tingnan nyo, mayroon itong itlog na manok at saka pabo. Yan, may nabiak kasi na itlog mga kapatid, o yung napisa. Hindi napisa, yung nabuak kung sa Bisaya pa mga kapatid. Yan, bugok na po yan lahat mga kapatid. Mga 1 buwan na ito nakalimlim dito, tapos kailangan ko na yang alisin. Nangangamoy nga ngayon mga kapatid, at papainumin natin yan ng gamot.
ito pa ang isa. Alisin na natin yan mga kapatid. Mahigit isang buwan na yan, nakalimlim. At yung itlog dito mga kapatid, na kinuha ko, ito po mga kapatid. Ito. Yan. Bugok na po yan lahat mga kapatid. Yung mabaho na itlog na hindi po napipisa mga kapatid yan. Inipon ko lang mga kapatid. Iligay ko lang dyan. Ang nakita kong dahilan nito mga kapatid, parang kulang sa similya ang mga itlog. Kagaya nung manok na kinuha ko dito, kulang na similya kasi wala akong matibay na lalaki na nag-uupa o kumakasba sa inahin. At dito naman, kahit basa ang kanilang paa at malapok o maraming putik, pumapasok pa rin sila sa kanilang pugad, kaya ang mga itlog nababasa at nalalagyan ng lapok yung putik. Kaya nasabi ko kanina mga kapatid na mas mabilis paramihin ang dalawang inahin at isang lalaki na pabo. Kasi ito po ang i-encounter natin mga kapatid pag dadami ng ating mga inahin at ang lalaking pabo. Una, kapag uupa o kakasba ang lalaking pabo sa ating inahin, hindi siya makapenetrate ng pag-upa kasi susugurin siya ng ibang kasama na lalaki at ayun ang mangyayari. Hindi magiging fertile ang isang inahin kasi hindi makapenetrate ng pag-upa ang lalaki kasi aawayin ng ibang lalaki. At isa pa, ito po ipapakita ko sa inyo. Kapag mangingitlog naman ang ating inahin, una, hindi yun na upahan ng mabuti ng lalaki dahil maraming lalaki. At pagdating naman sa pag-itlog, ito naman ang ating ma-encounter. Kita nyo naman, mayroong mga pugad na bakante, 1, 2, 3, at mayroon pa din to sa likod dito, 4. May 6 na pugad, ngunit nagkukumpulan pa rin sila. Kagaya nito. Ito. Yan. May manok at saka pabo. Ang posibilidad niyan, hindi yan malimliman ng mabuti dahil naghahati sila, nag-aaway. At kadalasan yan, madadamage ang itlog, mabiak. Yun. Pag once may mabiak dyan na isa, yun, madadamay na ang katabing itlog. Dito rin sa kabila. Yan. Yan, dalawang pabo rin. Nagkukumpulan sila. Kahit marami ng pugad na bakante o vacant, talagang iwan ko ba, parang takot silang kung mag-isa, gusto nila may kasama. Ang naging problema dyan sa ganyang sitwasyon, ang itlog madaling mabasag kasi minsan nag-aaway sila. At yan, ganyan po ang isang dahilan. Yan mga kapatid, ganyan po ang sitwasyon ng maraming inahin at maraming lalaki. Kaya sa aking sitwasyon ngayon, parang nahihirapan akong magpadami. Dahil parang nasasayang po ang kanilang mga itlog, hindi napipisa. Kaya pala, siguro, ang ibang ginagawa ng ibang marami ng pabo at marami ng manok, kaya pala bumibili sila ng mga incubator o yung papisaan ng itlog. Kaya pala sila gumagamit. Ngayon ko lang na-realize na kaya pala gumagawa sila ng paraan na magkaroon ng incubator para sa ganitong problema. Hindi natin makokontrol ito mga kapatid kasi sinubukan ko ito mga kapatid. Di naman lahat yan pwede mong ilagay sa kulungan kasi limited lang ang ating kulungan. Siguro kung pagtsatsagaan, pero mahirap talaga, mahirap mga kapatid. Sa kalagayan ko ngayon, parang mahirap po sila kasi pag pwede natin itong gawin na magbe-breed tayo ng isang lalaki at isang inahin sa isang kulungan. Kaya lang problema, limited ang ating kulungan. Mayroon bang kulungan ng piso o sisiw, tapos magbe-breed ka nito. Pero
pwede naman gawa ng paraan. Kayo mga kapatid, pag sa ganitong sitwasyon, siguro ang isang naisip ko na solusyon nito, bumili ng incubator, at ang pangalawa yung magbe-breed tayo na isang lalaki, isang inahin sa isang kulungan. Kung mayroon tayong kulungan na pwedeng doon na lagyan natin ng pugad. Yun. Kasi nung nagsisimula pa lang ako mag-alaga ng pabo, mayroon akong 2 inahin at isang lalaki. Wala akong naging problema na kagaya nito kasi for example, ito may 6 ako na pugad, talagang hindi sila kukumpulan sa isang pugad, kundi may individual talaga sila na, kumbaga sa tao, may individual sila na kwarto. Pero ngayon, nang marami ng aking inahin, ito ang na-encounter ko. Talagang minsan, yung isang pabo ko, walang sisiw na napisa dahil bugok lahat. Kasi 2 silang nagkukumpulan sa isang pugad. Hindi po mapipisa ang mga itlog pa ganun sitwasyon. Kaya yun, talagang sa aking part, parang kasi tingnan nyo, pag napisa yung mga itlog na yun sa 2 inahin, 26 pieces na sana yun kapag maganda lang ang kanilang pagkalimlim at hindi sila nagkukumpulan. Pero sa nangyari sa akin ngayon, kunti lang. Doon may 6 na sisiw akong napabo. Sa 2 inahin, 6 lang naging sisiw. Yung 2 doon sa kabila, painumin natin yun, pupurgahin natin, kukunin na natin yun. Kasi para hindi mabuang o hindi mabaliw. Nakakabaliw kasi yung sobrang limlim tapos hindi napipisa. Kasi mahigit 1 buwan na yung nakalimlim doon. Wala na. Kinuha ko na kasi ang sisiw. Kaya ibababa na natin yun. Ito na tayo sa kabilang kulungan natin, sa kabilang pugad. At papainumin na natin ng pampurga itong 2 inahin. Ang 2 inahin ito, nagkaroon lang ako ng 6 na sisiw. Talagang kansi. Oh no! Kasi ito po ang posible na may encounter nyo mga kapatid pag dadami na ang inyong mga inahin at lalaki. Ganito mga kapatid, gumagawa na po ang aking papa ng lambat, yung pukot na pambakod natin sa ating alagang pabo. Siguro gagawan ko ito ng paraan para makamove on ako sa ganitong sitwasyon o sa ganitong problema. May binili ako dito na pampurga mga kapatid. Dati hindi ako nagpupurga kapag may bagong pisa akong inahin. Pero ngayon, pupurgahin natin bago natin pakakawalan sa labas. Yan ang hindi napisa mga kapatid. Mahigit 1 buwan na yan mga kapatid, kaya kukunin na lang natin. Mahigit 1 buwan na yan mga kapatid at kukunin na lang natin. At itong inahin, papainumin natin. Ito na, tapos na natin mapainom. Kukunin na natin ang kanyang itlog. Wala, bugok talaga. Kino. Wala, kino talaga, kino. At kukunin na naman natin yung panghuli. Itong huli. At ang inahin nito mga kapatid, ito ang isa sa unang mga inahin na aking ginawang materialis. Ito ang marami ng lahi ng aking pabo. Papakita ko sa inyo. Ito mga kapatid, ito ang pinakauna, isa sa una kong inahin. 3 inahin kasi, tapos inihaw ko yung isa, may 2 at itong inahin na ito ang pinakamaraming sisiw, mga naka5 itlog na ito. Ang pagpisa niya ngayon ng kanyang itlog mga kapatid, 2 sisiw lang ang napisa sa kanyang nilimliman mga kapatid. At ito nga, ang baho ng kanyang amoy. Ngunit siguro
Ibababa ko muna ito ngayon at papaliguan ko ito sa susunod na araw. Pero ngayon papainumin ko muna ito ng pampurga. Ito na. Ang baho niya. Kasi ang nangyari dito, ang kanyang mga itlog ay may isang nabasag at doon. Yun ang dahilan kaya hindi napisa ang ibang itlog. Pakakawalan natin ito at kukunin natin ang mga itlog na hindi napisa. Yan ang itlog na natira mga kapatid, may kasama pang manok. Wala na talaga ito mga kapatid, wala na pag-asa. Ayan na mga kapatid, ito. Ang lahat na itlog na ito mga kapatid sa buwan po ito ng July. At apat na pabo at isang manok ito mga kapatid. Ganito karami ang hindi napisa mga kapatid. Yan. Napakarami po ng hindi napisa mga kapatid. Talaga nakakalungkot. Kaya sana sa ibinahagi kong ito, sana magkaroon kayo ng idea mga kapatid. Yan. Yan. Diyan ko nilagay mga kapatid. Inipon ko mga kapatid kasi gagamitin namin yan sa isang palaro na egg throw challenge. Yung mga baog na itlog. Ayan na. Naipakita ko na sa inyo at malas sa buwan ng July. May 4 na inahin akong nagitlog na pabo at isang manok. At ang naging sisiw ng manok ay 3 at ang naging sisiw ng 4 na inahing pabo ay 6 lang. Talagang kumbaga sa negosyo gansi, di ba? Paano ang nangyari sa aking maraming binugok na itlog o yung baog na itlog? May kaunting aral akong nakuha at sana sa inyo mga kapatid na nagsisimula pa lang mag-alaga ng pabo at manok, unang maging problema talaga ninyo pag marami na ang inahin at lalaking pabo, una sa pag-upa sa inahing pabo o sa inahing manok. Pag maraming lalaki, hindi maka-upa ng maayos ang lalaki at kaya siguro ang nangingitlog na inahing babae ay nawawala ng similya. Kaya isa yun sa nakita kong problema na kaya maraming baog na itlog. At ang pangalawa, pag marami naman kayong inahing babae, magkukumpulan sila sa isang pugad at isa ring factor kung bakit hindi napipisa kasi pag dalawa sila sa isang pugad, hindi malimliman ng mabuti ang itlog at malaki ang posibilidad na mabasag dahil ang laki ng kanilang paa. Pag nabasag yun, madadamay ang ibang itlog at gayon nga, wala pa yung kulang pa yun ng similya, madali lang mabasag. Kaya pag nabasag yun, damay ng mga ibang itlog. Kaya kapag kayo ngayon, pag 2 o 3 inahin pa lang yan, napakaganda pa yan, napakabilis pa yung paramihin kasi hindi sila mag-aagawan sa babae. At ang isang lalaki ay maka-penetrate pa sa pag-upa sa mga inahin. Pag marami ng lalaki mga kapatid dyan, na-encounter nyo na ito at sana magawa nyo ng paraan. Kung hindi pa ninyo ito na-encounter, sayang kasi mga kapatid. Imagine niyo yung 4 na inahin ko kapag nag-success, bawat isa nun ay may 10. Kasi nung nagsisimula ako, lahat talaga ng itlog ng pabo ay napipisa. Ngayon lang ito, nang dumami ng aking mga inahin. Parang maraming inahin na, kunti na lang ang naging sisiw dahil sa ganitong mga problema. Imaginin, sa 4 na inahin yun, kapag pipisa yun ng 10, may 40 pieces na akong sisiw.
Pero ngayon, 6 na sisiw lang. Kaya mahirap. Pero di bali na. May aral naman tayong natutunan. At maging kayo rin. Kaya isipin nyo na kung anong magandang idea pag nag-aalaga kayo ng pabo para hindi nyo ma-encounter ang ganitong problema. Hindi ko pa maipapakita sa inyo ang magandang solusyon nito, ngunit may naisip na ko at nag-iisip ako, sana masolusyonan ko ang problemang ito. At sa mga bago, maraming salamat sa pagdalaw. At humihingi ako ng kaunting tulong sa inyo mga kapatid. Sana huwag nyo kalimutang mag-subscribe, i-click ang notification bell para ma-notify kayo sa mga video na ating i-upload. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Sana ay suportahan nyo ako. See you to my next vlog. Bye bye.